Hindi na tinantanan ng Israeli Defense Forces ang Hezbollah ng Lebanon. Araw-araw ay meron itong ginagawang malalaking pag-atake. Araw-araw ay merong mga napapaulat na mga nasasawi. Araw-araw, merong mga infrastructures na nawawasak at ayon sa IDF, ito ay kanilang winawasak sapagkat ito ay ginagamit ng Hezbollah bilang command center. At ang pinakabagong balita, Israel gumamit na ng white phosphorus laban sa mga militanteng grupo. Ano nga ba ang substance na ito? Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-subscribe. Samahan mo na rin ng like ang videong ito at i-click ang notification bell. Napakalaki kasing tulong yan para sa aming mga content creators. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta kayong lahat? Ngayon ay June 2, 2026 at nagbabaga at napakabagong balita ang ating ihahatid sa inyo. Dako muna tayo mga kaibigan sa balitang Lebanon at Israel. Mula nang sumiklab ang digmaan sa pagitan ng Israel at Iran noong February 28, 2026, hindi na rin nakatiis ang militanteng grupo sa Lebanon na tinatawag na Hezbollah na siyang aliado ng Iran. Sinusuportahan din ito ng Iran at dahil dito mga kaibigan, nagsagawa ng napakalaking pag-atake ang Hezbollah sa Israel kahit na sa mga panahong iyon ay umiiral pa ang kanilang ceasefire. Pero ang lahat ng ito ay nawalan ng bisa nang umpisahang atakehin ng Hezbollah ng Lebanon ang Israel. And of course mga kaibigan, ang Israel ay hindi rin nanahimik. Habang umaatake ang puwersa ng Israel sa Iran, nagsasagawa rin ng pag-atake ang ilang mga Air Force ng Israel sa Hezbollah ng Lebanon. At ang problema mga kaibigan, nagkaroon na nga ng ceasefire ang Amerika, Iran at Israel pero hanggang ngayon tuloy-tuloy pa rin ang ginagawang pag-atake ng IDF sa Hezbollah ng Lebanon. Araw-araw ay merong mga naitatalang mga nasasawi. Araw-araw din, merong mga gusali sa capital city ng Lebanon na tinatawag na Beirut ang pinapadapa ng puwersa ng Israel sapagkat ayon sa IDF, ginagawa itong command center ng Hezbollah. Ang iba dito mga kaibigan ay dito pa itinatago ang mga armas ng naturang militanteng grupo. Kaya ayon sa Israel, no choice sila, kailangan nila itong pasabugin. At ngayon mga kaibigan, nagrereklamo ang Iran sapagkat hindi pa rin itinitigil ng Israel ang kanilang pag-atake sa Lebanon sapagkat itinuturing ng Iran na ang ceasefire sa pagitan ng Amerika, Iran at Israel kasama doon ang mga militanteng grupo gaya nga mga kaibigan ng Hezbollah na nasa Lebanon. Pero nagsalita ang Prime Minister ng Israel na si Benjamin Netanyahu at tahasang sinabi na hindi kasama sa ceasefire ang Hezbollah ng Lebanon. Kaya nagsasagawa sila ng mga malalaking pag-atake laban sa militanteng grupong ito. At kagabi lamang mga kaibigan, June 1, 2026, nagsalita na ang pamunuan ng Iran. Ayon sa kanila, ihihinto na nila ang pakikipag-usap sa United States of America hanggang sa ihinto naman ng Israel ang kanilang ginagawang pag-atake sa Hezbollah ng Lebanon. Pero ang problema mga kaibigan, suportado ng United States of America ang ginagawang pag-atake ng Israel sa Hezbollah ng Lebanon. Nauna na ngang nagbigay ng pahayag ang kampo ng Amerika na hindi nila pakikialaman ang ginagawang pag-atake ng Israel sa Hezbollah ng Lebanon. Pero kagabi rin mga kaibigan, naglabas ng balita ang Al Jazeera na di umano kinausap ni US President Donald Trump ang Hezbollah at Israel sapagkat palaki na raw ng palaki ang ginagawang pag-atake ng Israel sa Lebanon. At isa pang napakalaking balita ang pinag-uusapan ngayon mga kaibigan sapagkat sa lahat ng mga ginawang pag-atake ng Israel, ito na ang pinakamatindi sapagkat ayon sa ulat, ang Israel ay gumamit na ng white phosphorus laban sa mga militanteng grupo. Bakit umaalma dito ang United Nations? At bakit umaalma rin dito ang Iran? Ang white phosphorus kasi mga kaibigan, kahit na hindi ito totally banned
sa mga international laws pero restricted ang paggamit nito. Lubha kasi itong delikado. Now, can you imagine mga kaibigan na kapag ginamit ang white phosphorus kahit na bakal ay kaya nitong tunawin? Imagine nyo na lang kung tao ang tamaan nito. Kapag ito ay ginamit mga kaibigan, nasa mga 800 degrees Celsius ang init nito. Kahit na kaunting bahagi lamang nito ang tumama sa skin ng tao, kayang-kaya nitong tumagos sa malalim na tissue ng tao. Kaya nitong bumulag kahit na ang usok lamang. At kahit na kaunting bahagi lamang ang tumama nito sa damit ay ramdam ang isang napakalaking pinsala. Kaya umaalma rito ang napakaraming grupo. Ito ngayon ang accusation ng Lebanon laban sa Israel. Pero mga kaibigan, wala pang pahayag dito ang Israel kung gumamit nga ba sila ng white phosphorus. At hanggang ngayon mga kaibigan, ayon sa ulat, ito ay under investigation pa lamang. Hinihintay pa na ang Israel ay maglabas ng balita tungkol dito. Hindi ito ang kauna-unahang pagkakataon na merong kumalat na balita na di umano ang Israel ay gumamit ng white phosphorus. Naibalita na rin ito na di umano gumamit din ang Israel sa kasagsagan ng gera nito laban sa Hamas ng Gaza. At ito mga kaibigan, kakapasok lang na balita. Ayon sa ulat ng The Times of Israel, pumayag ang Jerusalem na ipuspon nila ang kanilang gagawing pinakabagong pag-atake sa Beirut. Ito mga kaibigan ay inilabas ng Israel matapos lamang ang 1 oras na magbigay ng pahayag si President Donald Trump na kinausap niya ang Hezbollah at Israel. Marahil, ang desisyon ng Jerusalem ay may kaugnayan sa pakikipag-usap ni President Donald Trump sa pamunuan ng Israel at ng Hezbollah. Nagbigay na ng pahayag si President Donald Trump at lubos siyang nagpapasalamat sa Prime Minister ng Israel na si Benjamin Netanyahu. And I quote, ayon sa kanya, "Thank you, Bibi." Pero nilinaw mga kaibigan ng Israeli military na kahit na ipinuspon nila ang kanilang gagawing pag-atake sana sa Beirut, nilinaw nila na hindi pa nila pinapaalis ang kanilang puwersa sa Beirut. Bantay sarado din daw ang kanilang borders. At bago ko tapusin ang videong ito, kumustahin muna natin ang ating mga kababayang OFWs na nasa Lebanon. Kumusta po kayo? Sana po ay ayos lang ang inyong kalagayan at manatiling updated sa mga pangyayari sa loob at labas ng ating bansa. Dito lang sa Usapang Banal. At upang mangyari yan ay huwag kalimutang mag-follow o mag-subscribe dito sa napakaliit na channel na ito. So hanggang dito na lamang muna ang video ito. May God bless you and thank you so much for watching. Mag-ingat po kayong lahat.